hindi na nga pwedeng maging intact ang lineup ng Gilas sa FIBA Asia Cup kagaya ng nasabi ni Coach Tim Cone dahil meron at merong pagbabago na magaganap. Una na dito ang issue tungkol kay JB. Sigurado na hindi na nga magiging maluwag ang FIBA dahil ito na ang ikalawang pagkakataon na naging positive ito at magkakaroon na naman ng ilang buwan na suspension sa paglalaro ng basketball itong si JB. Benny Boatwright at Ange Kouame talaga ang nakikita natin na malaki-laki ang chance na gagamitin ni Coach Tim Cone dahil si Ange Kouame ay palaging available para sa Gilas at si Benny Boatwright naman ay itutuloy ang pagproseso ng kanyang naturalization bago ang FIBA Asia Cup. Sa ensayo at adjustment magkakatalo ngayon, mas maiksi ang ensayo ng Gilas kumpara sa ibang teams dito sa Asia dahil na rin sa local league natin. Ongoing pa ang laro at talagang kapag halos magsisimula na ang FIBA Asia Cup tsaka naman ito matatapos, maiksi ang oras para sa ensayo ng Gilas. Isa ito sa posibleng ikatalungan nila sa FIBA Asia Cup. Ange Kouame naman ang isa pang big man na talagang magpapalakas sa Gilas kapag naging local player ng ito ng ating Philippine National Basketball Team at nabigyan ng exemption ng FIBA kagaya ng ginawa nila sa player ng Taiwan na naging import na local dahil sa tagal niyang nanirahan sa Taiwan. Maging si Ange Kouame nga rin matagal na nanirahan dito sa Pilipinas at naging naturalized player ng Gilas team kagaya na rin ng player ng Taiwan. Naging naturalized player na muna ito bago nabigyan ng exemption ng FIBA. Ange Kouame, Kai Sotto, AG Edo, ito ang mga future Gilas bigs natin, ang mga magiging solid players sa 3, 4 at 5 position, lalong-lalo na kung naging local na nga itong si Ange Kouame. Magiging mas matindi at malakas ang rotation ng mga bigs natin na kailangan ng Gilas team para ma-dominate nila ang mga inside plays na isa nga sa pwedeng maging kalamangan ng Gilas. Advantage ika nga nila kapag malalakas at matatangkad ang mga players natin na naglalaro sa mga position na ito. Ang isa nga sana sa dahilan kung bakit nga ayaw ni Coach Tim Cone na baguhin ang kanyang lineup ay dahil sa pamilyar ang mga players sa kanyang sistema, pero ang problema ay hindi na ito gumagana kung hindi naman epektibo ang player na kanyang ginagamit. Kahit na pamilyar pa ito sa kanyang sistema, nasusunod niya ang mga plays pero hindi naman pumapasok ang bola o yung tira niya dito nagkakatalo sa level ng skills ng mga players. Meron talaga yung mga shooters at meron naman yung mga players na kahit libre na nga nagmimintis pa rin sa kanilang mga tira. Yung kakayahan nga rin ng mga players ang isa sa dapat nating tignan kung epektibo ba siya sa sistema dahil minsan nasusunod nga naman niya ang mga plays. Yun nga lang, mintis ang karamihan sa kanyang tira at nakakalusot pa rin sa depensa ang kalaban.